Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Itong mga tanong na ito mga ka-Wonder, nung isang araw pa to, umiikot at kinukulit din ako nung mga kilala ko kung totoo raw ba itong balita na to. Dahil mismo yung pamilya, kasi nakikita ko sa mga post, parang pinapangako nila na uuwi na raw ang dating Pangulong Duterte. Ang tanong, totoo ba? Meron na bang order dyan sa ICC? Na kasi sinasabi ron, confirmed, at may mga vlogs dyan. Actually, may isa dyan, libo-libo, daan-libo yung views, na talagang kinakalat niya na good news that uuwi na si Duterte. Bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Kaya i-click niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, and choose all. Marami pong salamat. Meron ding isang video mga ka-Wonder, or news, na sinasabi ron, na ito raw si Trump, umaapila na dyan sa US. Actually, nung nakaraang taon, ganun din. Na ito raw, presidente ng Amerika, gusto raw pauwiin itong si Duterte. No? Sabi dito, fact check, sabi ng Rappler, no Trump plan to secure Duterte's release from ICC. No? Wala. Although, of course, out of diplomacy, during their terms as president, of course, may may relationship sila when it comes to international or geopolitics, kung ano man yung mga usapang magkaibang bansa, na pakinabangan ng bawat isa. At hindi dahil doon kinakalat nila na ito raw si Duterte ay malakas daw itong si Trump diyan kay Duterte at galit daw itong si Trump diyan sa ICC. At dahil nga daw pinakulong itong si Duterte. So yun po yung mga dapat natin alamin kung totoo po ba yung pinapakalat na yan. Na ito raw si Trump, galit daw dyan si ICC at gusto raw, may mga balita pa ako nakikita, narinig dyan na i-abolish itong ICC na ito. Noong una, hindi naman state party ng ICC itong Amerika. Ang ICC po hindi yan bansa. Yan po isang tribunal, isa pong korte yan. At sinasabi rito na kumalat dito sa isang video na in fact, nag-gather ito ditong July 17 lang, ng 383,000 views. Tiba-tiba si Manong nito. Ayan, na talagang pinakalat niya ito at sinakyan ito ng mga DDS. Ito ay may 18,500 reactions, 2,500 comments, and 5,500 shares. And 664 saves, Kaya itong video ni Manong ay nag-trending. Pero mga ka-Wonder, ayon dito sa ICC, wala pong ganyang nire-release na statement. In fact, si Duterte ay meron siyang hearing na inaabangan natin. I think sa November or October, meron siyang hearing. At wala pong sinasabi dyan na may order na o kanya pong i-release. Yung opening trial niya ay nakaschedule sa November 30 pala. At before the opening of the trial, the chamber will address all pending matters and adopt the procedures necessary to facilitate a fair, expeditious conduct of the proceedings, blah, blah, blah. Hindi pa nga nag-uumpisa mga ka-Wonder, ng trial, pauwiin na. Ano kaya yun? Kaya yung sinasabi rin na kumakalat na fake news na ito, o na news na ito is of course, isang fake news, Ngayon, maraming kumakagat dyan. Mga DDS, may kilala pa ako dyan, mga solid DDS. Pumapalakpak pa, tumatalon-talon. Uwi na si Tatay Digong, si PRD. I love you, PRD. Sabi niya. Tinitignan ko na lang, napapailing na lang ako. Kasi nga, yun ay nakuha niya lang sa kwento nung itong mga ganitong vlogger. Na wala namang basihan, kundi for the views na lang. At para, of course, uhaw na uhaw yung mga DDS sa mga ganyang balita, kaya nagiging trending. Pero ang nangyari ay pinagbobobola lang kalakayan nito mga to. Yung kumakalat na nga niyan mga ka-Wonder, napababalikin na raw at pauuwiin si Pangulong Duterte.
ay nagpapatuloy na pagkalat. So hindi po, sa halip ay nagpapatuloy po yung kanyang kaso, no, yung proseso, at nakatakda nga yung sinasabi nating trial dito sa November 30. No, sinasabi kasi nila na uuwi raw, wala namang batayan. Walang desisyon ng ICC, mga ka-wonder, na nag-utos ng kanyang paglaya. No? At yung mga balita na pinapakita dyan, mga fake news yun, talagang in-AI lang yun para makuha yung simpatiya. Papakuha sila sobrang payat, mahaba yung buhok, labas yung buto, lahat na lang ini-exaggerate nila. Ini-implant nila sa isipan ng mga tao, ng mga DDS, para lalong magalit at lalong kung ano nung sabihin, magmura, no? At nawawala na sa hulog yung mga pag-iisip. In fact, nauna nang tinanggihan ng ICC yung apila, no, yung kanila pong sinasabing interim, no, hindi po yan nag-grant, never ever, mga ka-wonder. At sabi nga ng ibang mga analyst, hindi na po yan mangyayari. Diyan po yung sinasabi yan po yung pinauso ng mga DDS na bring him home. At kinukontra nga nitong mga antay na bring him home in a box, in a bottle, kung ano-ano, na talagang kina-counter nila. Dahil nga, minsan, itong pinapakalat ng mga DDS, lalo na itong mga content creators nila, out of views, kung ano na lang ginagawa. At itong mga gullible o madaling maniwala na DDS supporters, talagang hoping naman na totoo yung sinasabi nila. Dagdag pa nitong mga main, mga main vloggers nila, na kung ano-ano nung pinaglalabas na kwento, na sa galing manalita at very emotive, very, akala mo very articulate sa kanilang panalita, pinaniniwalaan nitong mga uto-uto, no? May mga senaryo, mga ka-wonder, na nakikita natin yung Pilipino, lalo na yung hindi na sa antas. Minsan, sabi nga nitong plus tawag dyan sa kanya? Plasticist ba yan? Yung pinag-aaralan niya, yung human way of thinking. No? Na minsan, yung mga tao, hindi na umaasa sa sarili nilang rationality. Yung ability nila to think. Kumbaga, yung ipinifeed sa kanila, yun na yung kanilang ginagamit. Kaya lalo tuloy pumupurol at kumakalawang yung kanilang cerebrum. Dahil yung kanilang pong pag-iisip ay ipinifeed na lang ng iba, at yun na mismo yung kanilang iniisip, kung ano yung iniisip na ilalagay sa kanilang pag-iisip. So, ngayon, meron ditong isang post, I think kay Kitty Duterte. Nakita ko siya, mga ka-wonder. Sabi rito na i-share ng isang, of course, siguro supporter din to, pero hindi. Putol kasi, may sarili siguro silang, siguro sarcasm, no? Sabi rito, confirmed Tatay Digong will be released. Kitty Duterte yung nakalagay, Next week, the entire Philippines will celebrate for comeback him. Mali ang English. Malamang hindi si Kitty Duterte to, no? Kasi din naman English. Confirmed Tatay Digong will be released. Next week, the entire Philippines will celebrate for comeback him. Thank you, God. So malamang gawa-gawa lang ito ng isang mga miyembro ng DDS at ginamit yung pangalan nitong si Kitty. Kawawa naman. Mali-mali pa yung English. Ayan. So ayan, mga ka-wonder. Pero aside from that, of course, kumakalat na talaga yan. Yung mga pangako na yan, na pangarap na yan, na uuwi na si Duterte. At sinasabi nga nitong mga nagtatanong sa akin at iba pang mga DDS supporters na kilala ko ay nagtatatalon dahil uuwi na raw si Duterte. Which, for me, at dun sa nakakaalam, na nagbabasa at nakakasubaybay, alam nga namang kontrahin mo sila, baka magalit pa sa'yo yan. No, kaya sabihin mo, hindi totoo yan. In fact, meron siyang hearing nakaschedule, yung trial niya, sa November 30, 2026. Hindi pa nga natatrial Hindi pa nga siya dumadaan dun sa proper. Papalabasin na nila, pauwiin na nila. So, imposible, mga kawan. So, mag-iingat po sa mga ganong klaseng news. Mga fake news, kayong mga DDS, na inuuto kayo ng mga kapwa nyo DDS, ng mga content creators nyo. Kasi bakit? Ang tingin sa inyo is mga 8080. Ibig sabihin nun, bobo. Yan ang tingin sa inyo. Papayag ba kayo niyan? No? Na imbis na mag-isip kayo
mag-research kayo, yung iniisip nila, yun na rin nilalagay sa isip nyo para hindi na kayo mag-isip. Hindi ba nakakatawa yung ganun? Gusto nyo bang ganun? So, kayo po yung mag-analyze, gamitin po ninyo yung utak ninyo kasi binigay po yan ng Diyos para i-process nyo at hindi kayo pag-uutuin nitong mga content creators nyo, yung mga vloggers nyo dyan. Kahit sino na mag-post, kinakagat nyo. Para kayong mga isda na lahat ng may pamingwit na may pain, kakagatin nyo basta may pain. Basta may makita lang kayong nakapain. No? Ay, huwag ganun. Dapat mag-isip kayo at ipakita ninyo na tayo ay nagkakaisa, hindi dahil sa iisa lang tao. No? Kasi yung taong yan, malay nyo ba? Kung yan talaga ay totoo, sincere sa inyo, o ginagamit lang kayo. Diba? Ang mahalaga, nagkakaisa tayo, at may nakita tayong mali. Huwag natin ikonsinte, huwag natin ipagtanggol pag mali. Gaya nan, PBBM. Pinsan niya, nalulungkot siya, unfortunately, cousin niya, pero kailangan sundin ng rule of law. Yan ang nasusunod. Hindi yung isang tao. No, alisin natin yung ganyang utak. Basta Duterte pa rin ako. Bisaya ako, kaya Duterte ako. Kalaban yan. Marcos yan . Ilocano yan. Huwag tigil-tigilan nyo po yung mga ganong pag-iisip, ano? Kasi nakakabulok po ng utak yan. No, kaya huwag po tayong ganyan mag-isip. Ang isipin natin kung ano yung mabuting na ibibigay nila sa bansa. Kung ang isang leader ay walang ginagawa, no? Walang ginagawa para sa ating bansa. Kumpara mo dun sa isang may ginagawa. Saan ka? Kapag pinili mo yung walang ginagawa, tanga ka. Yun ang matatawag sa'yo. Kaya yung Pulse Asia, sabi nga ni Gadon, hindi sila naniniwala dyan. Actually, ang sakit ng sinabi ni Atty. Gadon, no? Na yan nga raw, SWS, Pulse Asia, ay mga bayaran. Si Gadon po may sabi nun, ha? Kasi saan ka nga naman nakita? Ang Pangulo, lagi may inauguration, opening ng mga patubig, pabahay, mga ospital, at kung ano-ano pa. And then, mababa ang rating. Tapos si Sara walang ginagawa, ang taas ng rating. Ano yun? Diba, logic lang? Pagganahin nyo naman yung utak nyo. Sabi pa nila, yung Pulse Asia na yan, Pulse Asia ba, SWS, si Tikia daw ang parang nag-startup niyan o whatever, kung anong posisyon niya. Kaya raw, hindi raw malayo na mina-manipulate yung survey na yan. No? Kaya, bahala sila kung ano man malalaman natin yan, no? Very irrational na kung sasabihin natin mababa ang rating ng Pangulo at napakataas nung isa. Ano yan? Ang rating ba? Patamaran? Yung parang yung tipong wala kang ginagawa, yun ang tataas ang rating mo. Diba? Huwag saan ka nakita. Except kung that is only in the Philippines. Kaya mga ka-wonder, no? Yung mga kaibigan nating DDS, huwag kayo masyadong gullible na nagpapauto dahil mahihirapan pong makauwi. Si Rodrigo Duterte, dahil ang kinaharap niya pong kaso is crimes against humanity. Napakabigat po niyang kaso na yan. Kaya huwag po tayo masyado mag-expect, no? Para hindi tayo ma-frustrate at masaktan. Let's face the reality. Kung ano yung sinasabi, sundan nyo yung website ng ICC. Doon kayo tumingin. Gamitin po ninyo yung power ng ating social media, ng ating ng news sa internet. Gamitin po natin yan. No, huwag tayong umasa dun sa nagbibigay sa inyo ng false information. Kasi kapag kayo tumanggap niyan, ikakalat din ninyo. Hindi kumalat, di parang nag-uutuan na lang kayo sa inyo, isa't isa. No? Kaya laging tignan kung yung information ay false, reliable ba yan? Yun po ang inyong pagbasihan. No? Para hindi kayo na papipintasan at nagbabansagang 8-0. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at ma-reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung kumakalat na video na uwi na raw si Duterte o yung mga post na yan ay isa pong ka-fake newsan. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.